Alam ko lahat naman ho ng NBI, kapulisan, mga politiko na kumakalaban sa mga Duterte, alam ko naman din na napipilitan lang din sila. Hindi naman yung iba ha. Hindi yung team contempt ha. Kasi yung team contempt na yan, talaga yan, mga garapal talaga yan. Talagang pera-pera yan. Pag wala kang pera, pag wala kang mahita sa kanila, kalabang ka. Pero pag sila ay napapakinabangan, kakampi kanila. Ganyan ho sa ganyan kawalang nyaya mga hype. Pero yung ibang mga politiko dyan, katulad na yung NBI, hindi naman politiko NBI, pero alam ko nagagamit lang sila dahil kailangan talaga nilang sumunod sa presidente. So sa ibang video natin pag-usapan yung sinabi ni Amy Marcos na mga pasangok. Ngayon ko kay Amy Marcos talaga, pero ako never ko po talaga iboboto. Pasensya na po kayo ha. Naka-loyal lang po kasi ako talaga sa Team Duterte at ayoko na hong mabudol. Mahirap mabudol, nabudol na tayong pangalawa, mabudol pa ba tayo nabudol na tayo nung una, mabudol pa ba tayo ng pangalawa? Huwag na, uy. So, eto pa, panoorin po natin ang pahayag ng tigapagsalita ng Office of the Vice President. Nag-file lang po ang ating Vice Presidente. Nagsubmit lang po siya ng kanyang counter affidavit laban doon sa complaint na inihain ng NBI. Okay lang ba sir malaman yung naman? Well, we will not discuss na po muna yung aming defenses, so we don't want to preempt. And out of due respect na rin para po ma-appreciate ng walang mga outside influence ng mga prosecutors. That's the point. Kung alam si Vicky ngayon na hindi naman ina-expect, may we know the reason po. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Next Domingo. Ma'am, we were given two dates to appear before. Bakit po mas gusto nating ma-resolve to Mike. And how important is it for Naman ang tingin ni Bibi Sara. Hindi, yung pagharap ni Bibi Sara dito sa NBI, goods po ito. Ito, matagal niya naman din sinasabi na haharapin niya itong mga paratang sa kanya at sinampang kaso sa kanya sa NBI. At wala naman tayong narinig dyan na hindi niya haharapin yan. So, alam niyo, minsan kasi kayo magpapanood dyan sa mga vlogger na mga hayop. Yung mga vlogger na kahit magtapon ng eat or pupo, etong administrasyong Marcos ay kakainin pa rin nila. Ko ba naman, sayang 70k per month, Yung iba nga dyan, nagwa 150 pa. Yung dating SMNI host nga na kumakalaban na ngayon kay Pastor, balita ko 250k per month yan. Kahit walang views, bira ng bira, okay lang, may 250k per month naman. Galing, no? Napapasana all ka Napakinggan natin itong sinabi ni Vice President Sara Duterte. you to show na you are willing to be here as soon as possible? Takot tingin mo, Vice? The lawyers will answer. Well, sinabi na nga ni Attorney Poe kanina na gusto ipakita ng ating Vice Presidente na talaga namang ito pa rin yung sinabi niya noon na harapin niya yung mga paratang laban sa kanya at ito na nga yung pagkakataon na yun. Kauna-unahang araw ng preliminary investigation, siya ay nagpakita agad at nagbibig ng kanyang counter affidavit na naglalahat na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi ipagpatuloy at ipasura na lamang ang mga paratang mga reklamo laban sa kanya. Yun na po. Justice Secretary Remulla earlier said, hours before you arrived, said na he guarantees due process for the Vice President. How confident are you with this statement given that the Vice President has repeatedly mentioned that due process was not given in previous Napapangiti si Vice President for allies as well? Well, we expect due process. That's the minimum, We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Last two questions. Ma'am, due process, pero yung with the past experiences, do you expect due process po sa mangyayari ngayon? Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako magsasalita. Cellphone daw po. Sinabi naman ni Attorney Poe, lahat Ang tanga naman itong mga media na to. Sino nagsalit ng tanong na? Pasintabi pero tinanong na Ang sabi nga, hindi siya magsasalita.
Diba? So ang kausapin nyo yung dalawang attorney, tanga-tanga. Man ang tao kasi dapat makahasa ng process talaga. Lahat ng mga proseso sa bansa natin. Mike ng SME na yun Sino nagtapon nun? Ulo yun Mukhang tinawi yung mic ng SME na. Ulitin natin. Mic ng SME na yun Mic nga ng SME na. Kita mo, pati ba naman doon, tinatarantado pa. Tao kasi dapat makahasa. No? Ang laki yung mata ni Bibi Sara. Hanggang doon lamang po siguro yung masasabi natin. Next question, Joel. Si Vice President pa naghawak. Oh, grabe Ganyan kamahal ni Vice President ng SME9. Si Vice President pa naghawak ng mic, nakita nyo. Panis, nainggit na naman kayo. Sa nag-sharing po, atin po dito. Salita ako pag wala ang mga lawyers ko pero hindi ako makapagsalita kasi nandito. What does Sir Nago paid a visit to PG kanina? Was there any communication before that? Today, just right now? That's the first time we're hearing this. Cannot comment. Last question, Luisito Santos. Submitted for resolution. Well, binigyan po yung NBI ng pagkakataon mag-file ng reply kung sila daw mag-file ng reply. Hindi naman po sumagot ng diretso ang NBI pa sa ngayon dahil marahil babasahin pa nila yung counter affidavit. So hintayin na lang po natin kung mag-file sila ng reply. Last question. Other topics, sir, regarding reaction na po ni PP dun sa naging pagtangkang pagkain ng impeachment complaint against BBM kahapon ng Duterte. Ako, I cannot comment on that. Si Titi, I will not comment on that dito kasi sabi Ang kulit naman itong media. Sinabi nga hindi nga magkokomento. Tanga ka ba? Ay, sorry. Putang na mga nangungunang mga mainstream media. Ano yan? Abante News. TV5. KBS, GMA, PTV. Dalawa lang okay dyan. Yung Net25 tsaka SME9. Oo, dapat dapat hindi na kayo nagbabalita. Dapat magantay na lang ho kayo ng sasabihin ni Claire Castro. Kasi kasi biro mo magbabalita kayo. Tapos wala naman sa ayos yung balita nyo. Hindi nyo naman binabalita lahat. Wala din. Dapat hindi na kayo hindi na kayo nagbabalita ng eto, panoorin ho natin etong pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ito, may panibagong update ho tayo. Pag-aresto kay PRRD, posibleng makakahatak ng boto. Sige, panoorin ho natin to. Posible, no? Kasi pati yung mga hindi maka-Duterte, medyo nasaktan, kasi Pilipino yan sabihin mo ng hindi perfecto, no? Sabi nga ni Colonel Greg Hunasan, sabihin na natin hindi perfecto si President Duterte, pero the mere fact na Pilipino siya, no, kahit na hindi ka maka-Duterte, alam mo ng mga Pilipino may pagka-nationalist yan no? Hindi lang showy, no? Pero matindi yung nationalism ng mga Pilipino. Naisuko sa isang foreign country samantalang nagfa-function naman yung ating mga courts. So medyo nasaktan yung mga kababayan natin at lumakas tuloy yung tinatawag na Duterte. Samantalang bago natin ituloy yan. Hindi, alam niyo totoo yun hindi lang hindi lang din yung malakas ang hatak, talagang mahal din talaga at talagang gusto ng mga Pilipino na sundin ang mga kagustuhan ni Pangulong Duterte kasi alam naman nila na hindi masasayang yung yung kagustuhan kasi nga tingnan mo ngayon ang kagustuhan ni Marcos, kagustuhan ni Duterte, wag tayong boboto ng adik, wag tayong boboto ng weak leader. So anong ginawa natin? Sinuway natin yun. Sabi yun ni Pangulong Duterte, hindi natin sinunod. So sa pangalawang pagkakataon na sinabi niya na iboto nyo ang Team Duterte at yan mga yan ay maaasahan nyo. So susuwayin pa ba natin yun? Alam nyo may inilabas nga na balita nga ngayon ng TV5 na hindi nga na 3 lang ata
ang hinawakan ng Iglesia ni Cristo sa mga PDP. Si Bongo, si Bato at si Marcoleta lamang ata, no? Ng mga hinawakan nila ang kanilang iboboto. At nandun nga rin po kasama doon si Bong Revilla, Amy Marcos, si Camille Villar at di ko alam kung sino pa yung isa. Siyan po yung mga senador na kanilang mga iboboto na iglesia. Pero doon wala naman kahit wala ho doon si pastor, alam ko naman po na hindi papabayaan ng sambayan ng Pilipino ng ibang mga relihiyon si Pastor Apollo Sikibuloy dahil sa pamamagitan din yan ni Pangulong Duterte. At saka kitang-kita naman kasi obvious na obvious talaga na mali yung ginawa nila. Habang makita Pilipino, bigay mo sa dayuhan, tanga ka ba? Sa mga nasa mga kumakandidato o mga kandidato ng alyansa at maging mga kandidato ng Duterte at mga independent candidates ang possible na nakikita po rin yung papasok o makakapasok sa Senado? Mag-umpisa muna tayo doon sa Duterte, no? At babanggit na ako ng mga pangalan ng sa mga tingin ko mananalo, no? Unang-una si Pastor Quiboloy at saka si Congressman Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-join forces yung mga members nila, no, iglesia at saka yung kay Pastor Quiboloy, malamang makakaabot yan sa Magic 12, ano? Kaso ang problema nga lang, hindi dinala ng Iglesia ni Cristo si pastor. So doon hindi naman masama loob namin, kaso medyo para sa akin, ito sarili kong opinion to, para sa akin sa lahat talaga ng pinuntahan na lugar ng kampo ng KOJC, ng PDP Laban na minsan ng organizer, hindi minsan, talagang palagi ang nag-organize nun ay SMNI at hindi nawawala doon si Marcoleta. So hindi naman matuturing na sumbat, pero medyo nakakalungkot lang ng konti kasi parang hindi naging yung tipong buo ang suporta ng Iglesia ni Cristo sa PDP Laban. So siguro, ewan natin, sarili nilang desisyon yan, hindi naman natin pwedeng panghimasukan yun. Siguro mas maganda na lang, respetuhin na lang natin ang desisyon ng Iglesia ni Cristo. Marami pa naman mga Pilipino dyan na pwede pa talaga nating maasahan na para maipanalo ang lahat ng PDP Laban. So tuloy natin. At si Bongo, si Pato de la Rosa, si Philip Salvador, no? Marami pa ring fans yan hanggang ngayon, ano? At si Chris Aquino nagsalita ng magaganda tungkol kay Philip Salvador. So may hatak din yan si Chris Aquino, no? At of course, salita ba si Chris? Vic Rodriguez, no? Sa tingin ko maraming followers yan, ano? Although hindi lumalabas sa mga survey, pero tandaan natin na noong nakaraang eleksyon, hindi rin lumalabas sa survey si Robin Padilla, no? Pero nagulat ang lahat, number 1 siya. So hindi ho yan makukuha sa survey, no? Sa history ng Pilipinas, yan nga. Isang beses lang, isa pa lang sa marami na hindi lumabas sa survey, si Robin Padilla. Pero number 1. Ibig sabihin... Pero totoo yun, totoo yung sinasabi nito ni Professor Mario. Kasi nung mga panahon ni Senator Robin, di talaga dinakalain No, nung botohan na doon nagulat tayo, number 1 talaga si Senator Robin. Kaya ito yung mga katulad niyan na hindi dinala ng Iglesia ni Cristo lahat ng Duterte senatorial candidate, hindi po ibig sabihin nun matatalo agad po tayo, no. Hindi lang sadyang siguro may pinoproteksyonan din sila at may baka mas malapit sa kanila itong ibang mga kandidato
Yan, katulad nila Amy Marcos, kaya siguro mas pinili nila. So choice nila ho yun, no. So tutusin, kayang-kaya naman natin eh. No, kayang-kaya naman kahit na wala ang ANC na ipanalo ang Duterte senatorial candidate, basta talagang maging buo talaga ang mga Pilipino na iboto ang Team Duterte. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Hindi reliable ang mga survey. At sa hanay naman ng alyansa, ewan ko kung may sasama pa natin sa alyansa si Amy Marcos, no? Kasi may name recall pa rin yan, tsaka marami pa rin nagmamahal sa tatay niya, no? Si Ferdinand Edralin Marcos Sr., no? Malamang mananalo yan si Amy Marcos, pero wala na yata sa alyansa yan, ano? Pero ihanay na natin siya sa alyansa. Tapos si Tito Soto, no? Siyempre araw-araw napapanood yung kanilang noontime show. Malaki yung exposure niya over the years sa television. So lamang siya, no? At pati sa name recall. At of course si Ping Lacson, ano? Sa tingin ko lalabas yan si Ping Lacson, no? And sa independent naman, ito rin si Gringo Honasan, may history din to ng hindi lumalabas sa survey, pero nagugulat ang lahat na nanalo. So sa independent, kay Gringo Honasan medyo tagilid ako dun eh. Kasi yung tagal na rin naging senador yun, wala naman din halos nagawa. No, kay Gringo. Pasensya na po sa mga followers sa Gringo, pero medyo nalalabuan ako kay Gringo, lalo na kay Lito Lapid. Sa tingin ko itong si Gringo Honasan malaki ang laban at may chance pa rin si Colonel Ariel Kerubin at saka si Colonel Busita, no? Kasi si Colonel Busita pwede pa, Kerubin pwede din, pero Honasan medyo malabo. Lalo na kay Lito Lapid. So Busita, milyon-milyon ang mga motorcycle riders dito pa lamang sa Metro Manila. Paano pa sa ibang lugar sa Pilipinas? So lahat yan malamang iboboto si Colonel Busita, no? So huwag tayo masyado maniwala sa mga survey. Totoo yun. At yan po yung aking fearless forecast na lalabas, ano? Opo. So Prof, ang nakikita po ninyong malaking dahilan nito, ang katulong din na mas umangat pa itong Duterte candidates, kasi halos doon sa mga nabanggit mo ay mula nga dito sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nakatulong sa kanilang umangat pa ay yung pagkaka-aresto o yung pagkidnap nga. Sabi pa nga ni VP Sara, pagkidnap kay Tatay Digong o dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Posible, no? Kasi pati yung mga hindi maka-Duterte medyo nasaktan, no? Kasi Pilipino yan eh. Sabihin mo nang hindi perpekto, no? Sabi nga ni Colonel Greg Honasan, sabihin na natin hindi perpekto si President Duterte, pero the mere fact na Pilipino siya, no? Kahit na hindi ka maka-Duterte, alam mo ng mga Pilipino may pagka-nationalist yan no? Hindi lang showy, no? Pero matindi yung nationalism ng mga Pilipino. Naisuko sa isang foreign country samantalang nagfa-function naman yung ating mga courts. So medyo nasaktan yung mga kababayan natin at hindi medyo talagang nasaktan. Kasi grabe din naman yung pambabastos ng Administrasyon Marcos sa batas sa korte dito sa Pilipinas. Buti sana kung tulog yung korte natin, di naman. Diba? Mas pinaburan niya yung korte ng ibang bansa kaysa sa atin. So ibig sabihin, hindi siya naniniwala dito sa korte dito sa Pilipinas. Isa rin yun sa mga totoo yun sa mga kinagalit ng mga Pilipino. Lumakas tuloy yung tinatawag na Duterte. No? At bukod pa diyan, alam mo naman sa Pilipino
yung natulungan ka malaking bagay, ano? Itong si Bongo, ito number 1 sa survey sa tingin ko, dahil maraming natulungan doon sa kanyang mga malasakit centers, no? Ang Pilipino, siyempre tumatanaw ng utang na loob. Actually, kahit pamilya namin natulungan, mga kamag-anak ko natulungan sa malasakit center So, mahirap naman na natulungan ka pagkatapos wala kang utang na loob. Hindi naman nasa trait ng Pilipino yan, no? Mahalaga kasi sa Pilipino psyche yung utang na loob mentality. Kaso, speaking of utang na loob, sir, maraming wala talagang utang na loob. Kagaya lang ni Marcos. Walang utang na loob kay Pastor. Walang utang na loob sa mga Duterte. Diba? Hindi totoo naman yung mga mas napakaganda sa pag-uugali ng isang Pilipino yung may utang na loob ka. Hindi naman nata Pilipino si Marcos. Kaya wala talaga siya utang na loob. Wala. Ano natin, ganun talaga buhay-buhay. Samantalang dito naman tayo sa isang video at Malacanang binatikos sa naging panoorin natin sa naging pag-aresto kay Pangulong Duterte. Alam nyo, baka magulat tayo baka magulat po tayo. Baka biglang sumulpot si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Baka lang naman. Baka lang naman biglang kinabuka. Anong petsa na ba buwan? Ano bang petsa bukas? Ngayon, Ajis, baka sa 11 biglang sumulpot, biglang dumating, paktay, straight, Duterte, panalo. Wala nang kaba-kaba. Babalin natin, malay nyo naman, diba? Panoorin natin. Init pa rin ang tensyon sa pagitan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng gobyernong Marcos Jr. Si Attorney Salvador Panelo nga muling iginiit ang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo kasabay ng diretsahang pagbatikos sa naging papel ng Malacanang sa kontrobersyal na isyong ito. Si Prince Tripoli magbabalita. Muling dumipensa ang Malacanang kaugnay sa naging pahayag kamakailan ni Vice President. Nakita ko na naman si Auntie Claire Sara Duterte hinggil sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ni Claire Castro, itinanggi ng palasyo ang akusasyon ng Vice Presidente na may pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaaresto sa kanyang ama at pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Legal daw ito, sabi ni Castro. Wow, legal daw ito. Hindi, sige, ganito, balik na rin natin. Total, malapit naman na ma-impeach si Marcos Jr. Kung sakali man si Marcos Jr. ang dinala doon sa Netherlands, legal pa rin kaya sa inyo yun? Tanga, paanong legal? Unang-una, hindi nyo dinaan sa korte natin, tanga ka ba? Naturin nyo na torni nga, boplax ka. Ngunit para kay Attorney Sal Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, labag sa batas ang naging hakbang ng administrasyon. Kasabay niyan ay hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na tawagin si Castro na bulag sa nangyayaring paglabag ng gobyerno. Hindi lang bulag, bobo pa. Marcos Jr. Itong si Aling Clara, nabigyan lamang ng posisyon, ay wala, bulag na bulag. Pinagtatanggol niya ang obvious, maliwanag. Marami man tayo nakalatag na news. Paglabag. Dagdag pa ni Panelo, malinaw ang iligalidad ng pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte dahil wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Aling Clara, bakit ka mo may kilalaman? Sapagkat isang mamamayang Pilipino ang isusuko mo sa isang dayuhang hukuman na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal. Tangangani, Attorney Sal. Yun talaga pag mga tangangani. Putang ina ito. Dito to, sobrang nakakahiya na tawaging lawyer or attorney etong si Claire Castro. Kaya promise. Siya yung siya yung sumira sa respeto sa
pananaw ng mga Pilipino sa isang attorney, sa isang lawyer. Kasi ito kapag ang isang lawyer makita mo, makausap mo, medyo medyo alam mo yun, yung paghanga, yung pagrespeto mo sobrang taas, ganun no? Para sa akin kahit sino pang attorney po yan. No, kahit si Claire, ganun din. Nung panahon na vlogger siya, kahit binabanatan niya kami, mataas ang respeto at tingin ko sa kanya kasi nga attorney siya. Iba kasi pag sinabi mo ng attorney talaga Pero nung napasok na si Attorney Claire diyan sa may posisyon na siya diyan sa gobyerno, biglang nagbago yung lahat. Ni ultimong mga kapwa niya attorney, ang babaw na lang ng tingin sa kanya. Ni ultimo yung mga kapwa niya attorney parang alam mo yun, parang hindi makapaniwala na itong nagsasalitang babaeng to ay attorney pala. Opo. Totoo po yan yung mga tututusin nga lang si Claire Castro po ang sumira ng salitang or ang pangalan or ang dignidad ng mga attorney dito sa Pilipinas. Siya po talaga, biruin nyo, ito na lang pilit niyang ikinokonek ang mga issue na itinatanong sa kanya sa mga Duterte. Doon maling-mali na yun. Pangalawa, yung about dyan sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, paanong sasabihin mong legal? Hindi nga idinaan sa Korte ng Pilipinas. Dapat kasi dyan, idinaan muna sa Korte ng Pilipinas. At kapag hindi na kayang solusyonan ng Korte ng Pilipinas, tsaka itatakbo yan ng ibang bansa. At depende pa yun. Sinong presidente ang papayag na ibigay sa ibang lahi ang kapwa niya Pilipino? Baliw at bobo, tanga lang ho ang gagawa nun. At walang iba kundi sino? Si Marcos Jr. po yun. Pariltukan tayo dito. Siya lang po ang makakagawa nun sa kasaysayan ng Pilipinas. Na isusuko mo yung kababayan mo. Tayo nga kahit ang laki ang sama na ng kaso ng kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, kinukuha ho natin dahil nga Pilipino ho yun, kapwa ho natin Pilipino yun. Kung nagkasala sa ibang bansa, dito siya ikulong sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, totoo na, may ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na sige, walang problema, haharapin ko yan. Haharapin ko yung mga kaso na yan, sampahan nila ang kaso. Pero hindi nila sinasampahan ng kaso kasi nga may plano sila na ipadala sa Netherlands si Pangulong Duterte. At ayun yung pinagtatanggol ngayon ni Claire Castro. Kaya Attorney Claire, kung halimbawa mapanood mo itong mga video namin, huwag mo kami sisihin na bakit tanga ang tawag namin sa iyo. Biruin mo ba naman, anak ng teteng, attorney ka, wala kang alam sa batas, gagawa ba? Na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, pwede illegal. Ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. Marinding pinunto ni Panelo na dapat pairalin ang sinasabi ng batas, hindi lang sa salita, kundi sa mismong aksyon ng gobyerno. Binigyang din niya na kung hindi kayang gampanan ni Castro ang pagiging tagapagsalita ng may patas na pagtingin, mas makabubuting magbitiw na ito sa pwesto. Hindi magbibitiw yan, tsaka hindi rin pagbibitiwin ni Marcos kasi nga si Claire ang ginawa talaga, yan talaga ang lehitimong puppet. Tapos na yung trabaho ng ibang puppet katulad ng mga congressman. Puppet naman yun ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. So ito naman yung pinaka-puppet ni Marcos Jr., si Claire Castro. So yung usapang magbitiw at umalis, hindi nila gagawin yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi gagawin yan dahil yan ang puppet ni Marcos Jr. Diyan siya nakakapagtago. Ayon ba sa kanya, mas mainam pang protektahan ni Castro ang kanyang reputasyon bilang abogado kaysa magsilbi ng bulag sa mga posisyon ng palasyo. Sayang pinag-aralan niya, no? Kung nahihirapan ka at nagmumukha kang kawawa, nagmumukha kang tangier tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnished reputation mo medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogado ka pa naman. Wala na yan, Attorney Sel, kung sakali mang umalis, matanggal yan. Halimbawa, sawa na sa kanya si Marcos. Sagwa naman sawa niya. Halimbawa, ayaw na sa kanya ni Marcos Jr.,
Wala na yan, hindi na mababago kahit na siguro sa millennials. So, pag hindi siya kilala pero sa mga naabutan siya at alam na yung issue na pinaggagawa niya, hindi na mabubura sa isip ng tao yan. Promise yan, hindi na mabubura. Pag siguro nga halimbawa makita ko si Claire Castro tapos na termino ni Marcos Jr., makita ko siya, parang sa akin wala lang, normal lang na tao. Baka pagtawanan ko pa, ito na pala si Claire, yung tangan na lawyer. Diba? Oh, dalawa sila ni Gadon. So tutusin, ang taas po ng respeto ko sa mga attorney. Sobra. Dahil yan, pangarap ko din yan na maging abogado. Pero ako'y kinapos ng oras, basta yun yan. Pero ang taas ng respeto ko sa kanila na may nananasasaktan lang ako na may mga abogado na katulad nila Gadon at ni Attorney Claire na ganito kabobo. Pero yun hindi sila ganun kabobo, nagbobobobobohan pala. Yun palang tamang bigkas doon, nagbobobobobohan para pagtakpan ng baho ng administrasyong Marcos. So yun yung masama doon. At tutusin, matalino naman yung mga yan. Alam din nila kung anong tama at maling batas. Kaso nga lang, pilit nilang binabago yun dahil nga sa pamamagitan ng pira. Yun na lang gawin mo. Buti pa magpitiw ka na lang. Ayon pa kay Panelo, ang integridad ng isang abogado ay hindi dapat isinasakripisyo para lamang maprotektahan ang isang administrasyon. Anya, ang dignidad ng propesyon ay higit pa sa pansamantalang kapangyarihan. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating, sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Kaya nag-uusapan ka, nag-circuit. Ako si Prince Shipley, ang inyong citizen correspondent. Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi. Kaya nga, sabi ko nga, etong ginawa ni Attorney Claire, habang buhay na ho itong tatatak sa utak ng mga Pilipino. Yun nga lang, masama kasi nakakabit sa pangalan niya yung pagiging attorney, kaya yung ibang mga Pilipino medyo medyo parang kay Torre. Diba, ang taas, diba, nung mga panahon na hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte, ang babaw ng tingin natin sa mga kapulisan kasi nga may mga pulis patola ba? Yung mga pulis patola ba? Nung umupo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, binago ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan, di ba? So, tumaas ulit ang respeto at ang respeto ng bawat Pilipino sa mga kapulisan. Kaso nung dumating na tong administrasyong Marcos, dito na nagka-leche-leche ulit. Lahat na parang kinamumuhian na hindi naman lahat ng kapulisan, no. Pwera na lang kay Torre. Lahat lalong-lalo na kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, na talagang kinakamuhian po ng mga ibang mga Pilipino dahil nga sa kasinungalingan na pinaggagawa nila sa ating bansa, sa ating bayan. Ganun din po yan kay Attorney Claire. Attorney siya na pag sinabi mo attorney, talagang alam mo, professional, talagang mataas na antas na pagiging tao. Inuubo na naman ako. No, pero ngayon, yan. Wala, kagagawan ni Claire Castro. Samantalang ito, panoorin po natin ang nalalapit na pagpapaalam ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. And speaking of update, makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Merong kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint, kauna-una ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya na ang isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa Konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan.
Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ng soberanya. Kaya nung March 11, nung sunrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yun formally. Sir, ano sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang receive. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan. At ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin halimbawa, magbabago na rin yung... Di namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hostisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer. Alam nyo ito partida, ano po ito, inaanak ni Marcos Jr. Totoo po yan sa totoong buhay. Inaanak niya po ito si Ronald Cardema. Pero alam naman din natin ito, dapat ito talaga. Ito yung tinatawag na lehitimong legit na impeachment. Pero alam naman natin na hindi ito nga lang, inahadlangan na. Tatatakan mo lang yun ng receive. Hindi naman na kailangan ng pinuno doon. Ba't hindi ma-receive nila, di ba? So alam naman na natin na hindi ito talagang, tsaka walang masyadong pipirma dito. Alam naman natin. Hindi na natin pero ito, maganda po itong hakbang na ginawa ni Congressman Cardema dahil ito po talaga dapat ang mangyari. Si Marcos Jr. po talaga dapat ang ma-impeach. At ito yung pinaka-legit na impeachment na bakit mo ibinigay ang isang kababayan mo sa mga dayuhan. So sabi nga natin, kapag binigay mo ang kababayan mo sa dayuhan, para mo na rin ibinigay ang bansang Pilipinas. So goods po ito, napakaganda nitong ginawa ni Cardema. At mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Yun ito na nga ito panoorin ho natin tong isa na video na kung saan critical si Marcos Jr. Ito na nga po yun. Ito naging ito yung sinasabi kong critical, critical na si Marcos Jr. Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General Velasco dahilan para hindi tanggapin ang impeachment complaint. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa seminar si Secretary General Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? Biglang nagkaroon ng seminar miski yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So we'll have to wait for the proper time to consider that.
tila ipinagwalang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired them, but hayaan mo na lang sila. Siyempre, oo. Wala talaga. Alam mo kung ba't patay bahala si Romualdez? Hawak niya ang Congress. Hindi niya naman nahayaan na. Depende na lang depende na lang. Kung matupad yung panaginip ko. Na kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, papalit na Vice President si Martin Romualdez at saka niya ipapa-impeach si Marcos Jr. Pag yun ay nagkatotoo, ay paktay na. Pero mukhang malapit sa katotohanan yun. Kasi isipin yung maigi, alam naman na natin na ang sasaluho ng lahat ng danyos ng mga isyung or mga kontrobersyal na ginawa ng administrasyong Marcos ay si Marcos Jr. talaga. So talagang pag nagsimula sa Congress ang impeachment kay Marcos Jr. talagang pag nailatag naman sa Senado sureball ang impeachment niyan. Diyan talaga may kitang-kita mo na napakalapit sa impeachment kaysa doon sa kaso, kaysa doon sa mga inilatag nila laban kay Vice President Sara Duterte. Depende kung pag nagkatotoo yung panaginip kong yun na kaso ang mangyayari kasi niyan katulad niyan, halimbawa lamang po na bumoto talaga or ilaglag talaga ng Senate itong si Vice President Sara Duterte sa na-impeach. So si Martin Romualdez ang papalit na Vice President. At kapag si Martin Romualdez pwede niyang ipa-impeach yan si Marcos Jr. para siya na yung maging presidente para papunta sa pagiging Prime Minister na matagal niya nang pinapangarap. Kaya minsan talagang delikado din dyan si Marcos Jr. Ang ilang mambabatas, ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang sa impeachment, Tangina yun, pang linggo na lang pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Wala na yan. Alam nyo, pasensya pero ito real talk. Hindi po yan. Hindi yan. Walang pipirma dyan. Meron man siguro ilan. Hindi katulad nung kay